Isang magandang Thursday po ng hapon sa inyong lahat. Kumusta kayo? Tapos na ba kayo na mananghalian? Siguro dapat lang kasi pasado alauna na. Sa mga nakasubaybay po sa page namin dito sa Patok sa DZAR, more or less may idea na kayo. Sino ba ang ating guest for today? Actually, dalawa po ang aming special guest for today. And as always, marami pong mga kwento sila na isi-share po sa atin na pwede nating maging inspiration. Siguro hindi lang doon sa mga gustong mag-venture into any kind of business. Anyway, for today, Thursday, by the way, today is May 4. If today's your birthday, happy birthday po sa inyo. At sana'y maraming birthdays pa ang dumating sa inyong buhay. Ang atin pong first guest para ho sa araw na ito is the CEO ng Coffee Corporation. Siya ho ay kanina pa kami nag-uusap at marami na ho siyang na-share po sa atin. Pero mas maganda na kasama namin kayo na madiskubre ang kanya hong short story. Hindi naman natin aalamin yung kabuang buhay. Ang tinutukoy po natin na unang guest natin para sa ating episode today, Perfect Bean to Cup Experience. Yan po yung ating title today. As I said earlier, CEO ng Coffee Corporation. Let's all welcome si Mr. Ryan Tupas. Sir Ryan, magandang hapon. Magandang hapon, Sir Tony. Thank you for your time, Sir Ryan. And batiin mo rin yung mga viewers natin this afternoon. Sa mga viewers po dyan, maraming salamat po sa papanonood ngayong hapon. So hopefully meron kaming mai-share na makakatulong din po sa inyo. I'm sure, Sir Ryan, na marami kang mai-share sa ating mga viewers and listeners this afternoon. In a nutshell, Sir Ryan, your humble beginning, a short story of your humble beginning. Sino ba si Ryan Tupas? Siya ba ay talagang mula sa pamilya ng mga negosyante? Ano ba ang kanyang interest sa buhay? Actually, Sir Tony, medyo yung story ko medyo mahaba-haba kung ikakwento ko. But then, technically, I came all the way from Mindanao. So, ako po isang anak ng isang magsasaka. So dahil lang sa medyo mataas lang yung pangarap, mataas lang yung ambisyon ko sa buhay, kaya siguro nakarating ako dito sa Metro Manila at saka naiba yung nagbago yung buhay. So yun po siguro yung medyo maikling sagot doon sa growing up, Sir Ryan, ano ba yung ambition mo habang ikaw kasi 'di ba, bata pa lang tayo, may mga wishes na tayo na someday I want to be a radio announcer, someday I want to be a pilot. In your case, ano ba yung ina-ambition mo nung ikaw ay bata pa? I think nung bata ako medyo hindi ko pa alam talaga kung anong gusto kong gawin. kasi ako nga nasa isang farm lumaki. So gusto ko lang yung magbago lang yung buhay. So gusto ko makaalis technically yung mga yung parents ko, yung mga relatives ko, they always tell me like you have to study hard. Because eventually, you're going to change your life. So, doon siguro nagsimula yung bagay na yun na gusto ko na maiba naman yung buhay ko eventually. Alam mo, Sir Ryan, it's the same. Kasi ganyan din ako. Ako din lumaki sa probinsya dyan sa Southern Tagalog na para bang ako din hindi ko rin alam ano ba yung may mga ambisyon pero parang nasa probinsya ka kasi parang paano ba matutupad yung pangarap ko nandito ako sa probinsya. But tama yung sabi mo, ang madalas din na binibilin sa amin ng mga nakatatanda namin, my parents, my family, is yung makapag-aral nga daw kasi yun daw yung pwedeng susi para mabago yung aming buhay, yung buhay ko in particular. Yes, tama po yan, Sir Tony. Okay. So, at least, pang-ilan ka sa magkakapatid, Sir Ryan? Bali, ako po yung panganay sa 4 na magkakapatid. 4 na magkakapatid. Okay. And bago pa dito sa pag-uusapan nating business, ikaw ay for 9 years, medyo iba yung linya mo, di ba? Ikaw na siguro yung magkwento, Sir Ryan. Actually, medyo marami akong experience. So, because I graduated in Davao, actually. So I graduated from Ateneo de Davao University with a degree in Bachelor of Science in Accountancy. But then afterwards, I served for the youth
for 9 years. So I served the Youth Federation for World Peace. I also serve some of the I also serve yung NCHL Philippines, wherein kami naman po tumutulong doon sa mga kabataan paano makapagtapos ng pag-aaral from elementary hanggang college. Ito yung mga less fortunate na mga kabataan. Yes po. And then after that, aside from that, I also work from a corporate world before. So because I am an accountant by profession, so nagtrabaho pa ako for almost 20 years during those times. So nagamit mo naman pala yung profession, Sir Ryan. Yes po. So actually, yung nangyari naman po sa amin during pandemic time, so naisipan namin na kasi during that time, medyo sarado po lahat eh. So, wala kaming... limited yung movement, sarado. So, that was the time na nag-occur yung idea na why don't we create a business that would help us as consumers na ma-enjoy pa rin natin yung usually natin na ini-enjoy before. Which is yung usually nga pagpupunta ka ng coffee shops. Yes. So, yun po yung namin. So, you're into coffee business. Yes po. Opo. So, that's during pandemic, parang doon mo sinimulan ito. Doon nyo sinimulan ito. Yes po. Dito na sa Manila or in Davao pa rin? Dito na po sa Manila. Okay. So, dito ka na inabot ng pandemic sa Manila? Actually, dito rin ako nagtrabaho before. Okay. Yes. Pero I just studied in Davao. But eventually, after college kasi, pumunta na po ako nandito ng Manila. ka na sa Manila? Yes po. Okay. So, tell us more. Ano ba itong business na ito na isi-share natin sa ating mga viewers this afternoon, Sir Ryan? Yung idea kasi before, Sir Tony, na kapag nasa opisina ka, usually you have to go down sa coffee shop para matikman mo yung latte, matikman mo yung cappuccino, yung macchiato. Yes. Those are drinks usually na very, very common ngayon. But during pandemic time kasi sarado po lahat ng coffee shops. Okay. So the idea before is paano natin may enjoy pa rin yung ganung mga drinks. So that's why we came up the idea na baka pwede tayong kumuha ng machine na from beans to cup and then may enjoy mo na siya sa bahay. So ganun doon po nagsimula kasi hindi ka makakalabas eh. So That's true. So doon kami nag-start for only few batches ng machines na in-order namin sa ibang bansa. Tapos nang nakita namin na yun, nagustuhan ng mga tao. Kasi ang dami pala mga tao na gusto. When was that? 2020? 2020. Yes. That was August of 2020 actually. So eventually, yung idea ng business na to, bigla siyang lumaki. Pumatok siya. So kaya nga ang ginawa namin, bakit hindi na natin i-continue ng tuloy-tuloy? Based from your observation, Sir Ryan, was it because limited nga yung movement during pandemic or talagang coffee lover sa mga Pilipino? Kaya kumbaga parang mabilis din na nakilala, kumbaga tinangkilik yung inyong business. Actually, Filipinos are really into coffee din talaga. I think so. So yun yung siguro kagandahan din kasi nga madali siyang natanggap ng mga Pilipino. Kumbaga parang hindi siya mahirap na i-introduce dahil 'di ba parang every morning, sino ba yung hindi naghahanap ng kape every morning pagising? Yes po. Actually, pwede ka ng pwede mo na siyang ma-enjoy from morning, for lunchtime, afternoon, any time of the day. Any time of the day, pwede mo siya ma-enjoy. Because of this machine na kasama sa mga pag-uusapan natin ngayon. Yes po. Opo. O kumbaga pinadali instead na bababa kayo, punta ka nga dun sa coffee shop dun, bili mo ako ng ganito. With this machine, sila na lang mismo. Kumbaga kompleto na this one is the beans, Sir Ryan. Yes po. Yes. So ito yung ipoproseso natin dun sa machine na binabanggit natin. Yes. Opo. Bali, ilalagay mo na lang po yung beans, pipindutin mo na lang, lalabas na po yung anong gusto mong drinks. Kung gusto mo ng Americano, kung gusto mo ng latte, kung gusto mo ng cappuccino. So andun na po lahat-lahat. So you didn't need to go to the coffee shops para mag-request ka ng ganong klaseng gusto mong drinks. Ayan. Partner Joy, pakita nga natin yung machine para at least may idea. So this is the machine, Sir Ryan. Yes po. So yan yung sayang wala tayong sample dito, but anyway, if you're watching, ayan nakikita naman ho ninyo. So ilalagay natin itong hawak ko na ito diyan sa ano bang tawag diyan na Sir Ryan? It's a fully automated coffee machine. Okay. So paano siya magkakatubig? Kasi ito yung beans lang, 'di ba? Actually yung machine may na siya, may meron na siyang compartment for the water. Okay. Meron siyang compartment kung saan mo lalagay yung yung beans. Yung beans. At saka meron siyang compartment for the milk. Okay. So andun na po So lahat. pagbaba niya is kumpleto na siya, Yes, templado na siya, templado na po. iinumin mo na lang Yes siya. po. Kasi akala kasi ng ibang tao, sabing sobrang difficult to make a latte o Yes. sobrang difficult to make a cappuccino. Actually madali na lang because of that machine. Oo.
Okay. So isang pindot na lang po. Isang pindot na lang. Yung gusto nyong lasa ng kape ay mapupunta sa inyo. Okay. Partly pinag-usapan natin yung sourcing kasi gusto ko rin na ma-emphasize natin, Sir Ryan, na with this business ng inyong kumpanya is hindi lang kayo yung nagbe-benefit, even the farmers, kasi nga they are integral part of this business kasi nga yung kape na pinoproseso ninyo is coming from them, Sir Ryan. Yes, Sir Tony. Actually, yung coffee beans po namin, imported siya. At the same time, meron din kaming mga local sources. Okay. So, yung mga local sources po kasi namin, we work with farmers in Mindanao right now. So, like, we also partner with other big organizations or big companies wherein sila din yung kumukuha ng mga beans na yun. Kasi, kapag pupunta po kayo ng farmers sa Mindanao, it's very, very like kind of mahirap yung buhay nila. Yes, kasi that's true. for you to parang plant the trees, Yes. actually yung beans sobrang mataas siya na area. Yes. So kapag i-harvest mo naman siya, medyo mahirap siya. So kaya ginagawa namin, we give access for them for the market. Kasi right now, kapag nasa Mindanao ka, sobrang hirap siya na ma-introduce yung product mo dito sa Metro Manila. Tama. So what we did, we partner with these local farmers, kami yung bumibili ng products nila, and then we offer that to our consumers dito sa Metro Manila. So malaking tulong siya doon sa mga farmers kasi That's very true. hindi na nila kailangan hindi na sila Maghanap ng bibili ng kanilang Yes produkto, po. kayo na mismo. Kami na mismo. Oo. So like every month they are assured na na yung beans nila mabibili kaagad. At saka at the same time yung government kasi meron silang program na kapag meron kang organization or company na bibili ng product mo, these farmers are being supported by the government. So they can loan from the government. So para mas To finance their needs. To finance their needs at saka ma-improve pa yung yung pagfa-farm nila. Oo. So there will be development eventually. Tama, Yes. tama. Kumbaga, malaki ang naitutulong. You can just imagine, akala lang natin ganun kasimple. Well, simple na talaga dahil pagka may machine na kayo, napakadali na ho ng proseso. Pero what I mean is, yung mga tao po behind na natutulungan ng business na ito ni na Sir Ryan. Okay, maliban dun sa coffee, siguro magandang pag-usapan din natin itong hawak ko na ito. Tell us more about this, Sir Ryan. Ano naman itong I don't know kung paano ba ito ba? Isang organic full cream milk. Yes, Sir Tony. Actually, yung negosyo namin, nagsimula kami ng 2020, August 2020. Bali, machine lang at saka beans lang yung ino-offer namin sa mga consumers. But eventually kasi, gusto nila na lahat-lahat ng kailangan nila would be coming from us. Na parang hindi na sila they wouldn't have like difficulty of getting it from other areas. Others. So right now, yung kumpanya po namin, kung gusto po ninyong kumuha ng beans, kumuha po ng milk, kumuha po ng Machine. syrup, ng machine, everything is there. So it's like one-stop shop already. So actually yung produkto po na ino-offer din namin actually, ito yung limo. So like we are the sole distributor dito sa Philippines ngayon. Nanggaling naman po siya ng France. So hindi siya ganun ka-expensive kasi direct na siya coming from us. Okay. So wala nang maraming dinadaanan na Yes, minsan yes po. kasi yun ang nagpapadagdag sa presyo. So ito pwede na itong inumin ba? Kailangan lang palamigin or pwede na siyang inumin na? Anything, pwede na siyang pwede mo siyang inumin actually. Kung gusto mo ng malamig, gusto mo naman ng hindi naman pinalamig, it's okay. Ayan. Yeah. So, kumbaga, inumin siya. Alright. Sir Ryan, I'm sure yung mga viewers natin this afternoon, Tony, tanungin mo kasi marami tiyak yung magkaka-interesa. Mahal ba? Kaya ba ng isang pangkaraniwang empleyado yung presyo ng machine natin na magbibigay sa kanila ng comfort, especially doon sa mga mahihilig talaga sa magkape, Sir Ryan? Actually, Sir Tony, ito yung ang pinakamagandang ginawa namin sa negosyo. Kasi akala kasi ng iba, kapag ini-enjoy mo yung cappuccino, yung latte, sobrang mahal. Yes. So what we did actually, gumawa kami ng program wherein magsasubscribe ka from us. You're going to pay for the machine for 12 months. Okay. So in an installment basis. So like once you pay for the down payment, actually i-deliver na namin kagad sa inyo yung machine. And then you can use it for 12 months. So that's how we're going to that's how we price our product na pwede siyang
ay afford ng kahit ordinaryong Pilipino actually. Oo. So hindi siya ganoon kamahal. Hindi siya mabigat, Hindi kumbaga. siya mabigat actually, hindi siya Ah, mabigat. So that's may enjoy mo true. na yung drinks mo na gusto rin. Tama, tama. So, napakaganda. Aside from you, Sir Ryan, who is behind, sino yung nag-iisip ng mga ganito? Kasi napakaganda kasi nung ino-offer ninyong ito. May mga partners ka ba dito na, kumbaga, kasama mo sa deliberasyon? Paano ba natin mas lalo pang may pakikilala ang ating produkto? Paano ba tayo mas makakatulong pa? Who's with you with this business? Actually, yung mga kasama ko, mga dati ko rin kasama sa trabaho. Tapos meron din kami mga investors na naniniwala actually sa amin. So like, I cannot mention their names. But Yes. then, of course, like, they really parang sobra silang naniniwala doon sa gusto namin mangyari. Kasi technically ngayon, Sir Tony, kapag pupunta ka sa ibang bansa, pupunta ka ng Japan, pupunta ka ng Taiwan, ng Singapore, malayo na po yung coffee appreciation po nila. Malayo na yung coffee culture nila sa atin. Kasi sa atin, pag sinabi natin kape, mas na-enjoy natin yung 3-in-1 coffee. Oo. Diba? Pero actually, pag pupunta ka sa ibang bansa, ibang ibang konsepto na ng kape yung iniisip Ibang nila. level na yung level coffee na. nila doon. So, yun po yung gusto namin i-improve dito sa Pilipinas. At the same time, elevating the coffee culture dito sa Philippines would also elevate yung lifestyle din ng mga farmers Tama, natin. tama. So, madi-develop din po natin sila. Kumbaga nagkakatulungan Kumbaga yung domino yung effect. Kumbaga natutulungan sila, nakakatulong sa inyo at syempre kumbaga marami yung nakikinabang kumbaga Sir Ryan. Yes, tama po yan, Sir Tony. Okay. Doon sa mga interesado, tell us more. Paano ba kayo makukontak? Paano ba sila pwedeng makipag-coordinate sa inyo? Especially yung mga interesado kasi na gusto na in 12 months po pwede after payment after down payment nasa kanila na yung Nasa machine kanila at pa yung machine. babayaran na lang nila religiously on a monthly basis. Tapos every month, Sir Tony, makaka-receive po sila ng beans na gusto nilang supply. Okay. So hindi na sila mahihirapan kung maghanap ng beans kung saan sila bibili. Kasi actually every month, habang binabayaran mo installment yung machine mo, makaka-receive ka rin ng supply mo ng these are like freshly roasted na beans. Kasi ang ginagawa rin namin, kami rin nagro-roast ng mga beans na ito. Okay. So talagang all-in-one, Sir Ryan. All in one. So, hindi lang ito for personal use, for family use. Kumbaga, for business ay po pwede rin ito, Sir Ryan. Yes, Sir Tony, yes. Pwede. Actually, meron kaming machine for home or office use. Meron nung kaming machine for for coffee shops or for commercial use naman. So depende pa siya sa gamit. Parang name it. If you want business, meron kayong machine na fit for business. Yes po. Ang At saka galing. meron din kaming team na actually magsusupport sa'yo. So kung gusto mo, kailangan mo kung ilang buwan mo makukuha yung ROI mo, kung ano yung kailangan mong needs para mas mapaganda at saka mapalago pa yung negosyo mo. Meron kami mga provided staff for that to support everybody. Ang galing. Hindi yung after na mabili mo, bahala ka na. Guided pa rin sila, especially kung ang interest nila ay negosyo, Sir Ryan. Yes. Ang galing. Tama po yan, Sir Tony. Oo. Yun po yung nakakatuwa dito. But going back, ano ba yung saan ba sila pwedeng mayroon ba kayong mga Facebook page? Meron ba kayong mga numbers na pwedeng ibigay do sa ating mga viewers na interesado, Sir Ryan? Yeah, actually, you can just visit our Facebook page, coffee.ph. So, Coffee.ph. Yeah, Coffee. Or Coffee Philippines or Coffee.ph. So, nag-iisa lang naman po yung Coffee na Facebook account. You just have to send a message. Normally, yung mga staff po namin, they are very diligent to answer you immediately from morning until night time. So, kapag nagbigay kayo ng information nyo doon, we're going to talk. And kung kailan nyo gusto i-deliver kagad yung machine nyo, then we can do it immediately. All right. 5 to 10 years from now, ano pa yung nakikita mo? Ano pa yung plans ninyo sa company, Sir Ryan? Most likely in 5 to 10 years from now, we could see a total different coffee culture na sa Pilipinas. So yun po yung gusto ng mangyari ng kumpanya namin. Na hindi lang yung kape lang na i-enjoy nyo every day, but it's going to be different. At the same time din, makakatulong din sa ekonomiya ng bansa. And not only that, Sir Ryan, yung employment na naitutulong nyo sa ating mga kababayan. Kumbaga, hindi lang yung mga farmers na kinukunan nyo nitong mga coffee na ito.
kung hindi yung mga taong nabibigyan din yun ng trabaho with this business. Yes, tama yan, Sir Tony. Kasi actually, itong kagandahan sa nangyari sa amin. Kasi when we started the business, we only have like 5 staff. Kami na yung deliver, kami na Kayo ng nag-market. lahat. Lahat. One man Yes, team. yes. Pero right now, we are like almost like 30 staff already. Oh, di ba? So yun po yung yung medyo kagandahan sa nangyari in 2 years and a half. Tapos, yung farmers naman na tutulungan namin ngayon is more than like 2,000 plus families already na nakaka-benefit ng ng programa na po na ito, ng negosyo po na ito. Kaya nga, 'di ba, baby pa yung business kasi 2020 lang ito. So 30, it might be doubled or tripled in the next coming years dahil nga sa napakaganda nitong ini-introduce po na ito. So again, siguro Sir Ryan, for the sake of our late tuners, yung mga na hindi tayo nasimulan, it's about time to invite them to find time to visit your website, to know more about yung mga gusto nyong malaman, and baka may mga nais ka pang ma-promote. Partly nabanggit na natin itong isa pa rin sa mga produkto ninyo, itong what's this? Limo. Yes, go ahead, Sir Ryan. Yes, sa mga viewers po natin ngayong hapon, malugod ko kayong iniimbitahan to visit our website and our Facebook page, that's coffee.ph. So kung gusto niya mang mag-subscribe, kasi right now when we started the business, we're on like it's like 2 years now. Meron kaming 2,000 plus subscribers. So we made it affordable yung produkto po na ito, na because we wanted all these products na ma-enjoy po ninyo. Hindi lang siya na ma-enjoy lang nung may capacity to pay, but eventually we wanted all Filipinos actually na ma-enjoy yung ganitong klaseng kape naman. Kasi minsan akala natin yung kape na latte, cappuccino or like macchiato para lang sa mga sosyal. Actually, hindi po. Para po to sa lahat. Pwede nating ma-enjoy po lahat-lahat. So, we made it sure ng yung kumpanya namin na makakatulong po ito sa ating pong lahat. One last, Sir Ryan, before we wind up. Just in case may mga gustong makita itong mga machines na ito, kasi maaring yung napanood nila is not enough to satisfy yung kanila. Mayroon ba silang lugar, o may lugar ba na pwede nilang makita, this is the machine na pwede sa inyong business, ito yung pwede sa inyong bahay, para doon sa ating mga kababayan? Yeah, actually, we made it possible na mas madali nyo kaming malolocate. Pwede mo kaming makita sa online kasi kung magme-message kayo online, we can do an online demonstration sa inyo. Okay. Or you can visit also our office. Nasa lang po kami, nasa Parañaque lang po. Ayan. Nasa Concord Village in Parañaque City. Concord Village in Parañaque. Ayan. Okay. And siguro bilang panghuli, yung pwede mong i-share na mensahe, kumbaga maraming trials, yung pagninegosyo kasi is not a joke. Kumbaga talagang marami kang isasakripisyo dito. Pero isang maikling payo doon sa mga nais mag-venture, maybe hindi sa ganitong klase ng negosyo, doon sa mga interest nilang negosyo, Sir Ryan. Siguro maipapayo ko lang Sir Tony, ako kasi sabi ko nga lumaki ako sa probinsya. So medyo malayo ako sa access ng modernong teknolohiya. Modernong teknolohiya. Right? So siguro you just have to be very ambitious. You have to dream bigger actually. Kasi I think yun yung kailangan. And at the same time, when you started to progress, when you started to develop, dapat kailangan din natin yung attitude na dapat you have to you should never settle for less. Kasi it's not because na gusto mo lang yumaman. But kasi yung philosophy ko kasi is gusto ko mas makatulong sa ibang tao. Tama. So mas kapag umasenso po tayo, kapag meron po tayo, mas marami po tayong matutulungan. So I think yun yung pinakamagandang gawin natin sa buhay. It's not just because like we wanted to become, successful because para makapag-provide sa pamilya, para sa sarili natin. Hindi po. Actually, we can provide employment for other people. We can provide kabuhayan naman doon sa mga farmers. Then it's going to be a very beautiful world eventually. Yes, well said. And I think that's the reason why bukod doon sa hilig ng nating mga Pilipino sa kape is yung napakagandang mission and vision ng inyong kumpanya, Sir Ryan, nakatulong ng malaki. Anyway, Sir Ryan, I'm sure 30 minutes or an hour is not enough to promote more, pero
natutuwa tayo na masabi natin sa kanila na merong mga paraan para sila ay matulungan ng inyong kumpanya. Thank you, sir. Thank you very much for your time, and hopefully hindi ito yung unang pagkakataon na tayo ay magkausap and titikman natin itong mga kape na ito. Yes, Sir Tony. Thank you Hopefully you're very going to much. enjoy it. Yes. Thank you very much. So maraming salamat po ang atin hong guest na very meaningful yung kanyang iniwang mensahe sa mga gustong magnegosyo. Break lang ho tayo, sandali. And syempre, babalik pa rin po ang ating Patok program. Maraming salamat po. Keep on listening. Babalik po tayo.